kapwa mo. Kasi ang Book of Corinthians is teaching about the difficulties in our life as Christian living. Kasi alam ni Pablo, ang mga Korinto at ang Korinto ay mga liberated na mga Kristiyano. Kaya tinuturo niya yun ay kung patungkol po sa kung paano tayo umarap sa mga difficulties sa ating buhay. God bless you. Tapakan natin si Ligon din sa kanya po pagpapain ng Lord of God. Ayan. Ayan po, isang mapagpalang gabi po at mabiyaya na gabi sa bawat isa. At ito na po ay talagang sabi nga kanina ay paulit-ulit na pong nababanggit kung ano yung mga dinaranas ng mga taga-Korinto. So itong muli ay talagang privilege po na may bahagi itong chapter 13 ng 2 Corinthians, the last chapter. So kung ating pong makikita, itong chapter 13 ay talagang, ito ay pangwakas po, pangwakas na bilin, pangungumusta ng ating Apostol Pablo. So, sa ibang translation po kasi, iba't iba, aking tinignan yung iba't ibang translation ng Bible na nasa akin. Kasi sabi nga ni Bishop kanina, it is a warning. So, it's a final warning and final greetings. So, sa New King James Version po kasi, itong hawak ko ngayon, ang ganda ng translation niya dito. At ito ay tingin ko na magandang version na translation. Paul coming with authority. So, sa New King James po yan. Sa King James Version naman daw po, ito naman ay disciplinary actions or disciplinary warnings po ni Apostle Paul sa taga-Corinthian. Sa NASB naman, makikita po natin yung statement of plans ni Apostle Paul. So, napakadami po. Now, base po sa ating pinagbulay-bulayan na sulat po ni Paul dito sa chapter 13, yung whole context po kasi ng chapter 13 na ito ay defending yung value po ng spiritual authority. So si Paul ay meron po siyang spiritual authority patungkol sa kanyang church na itinatagpo sa Corinth. Kaya nga po, sabi niya, Paul comes with spiritual authority. So warnings po siya, pero sabi nga ni Bishop kanina, hindi, kung Kristiyano ka, hindi ka dapat talaga padalos-dalos. So si Paul, makikita natin dito, aaralin natin maigi ito, kasi talagang ito'y sinulat po ni Paul sa mga Corinthians na spirit-filled po talaga siya. Spirit-filled with authority and integrity. Ganon ang puso ni Paul dito. Ang layunin ni Paul dito, sa sulat niya na ito, ay restoring yung relationship with the Corinthian believers. Kasi nga po, sabi kanina, paulit-ulit ko sinasabi, spiritual authority. Nais natin, like Paul po, ay nag-lead po kasi ito lagi. Nagli-lead po ito at naglulong palagi ng restoring relationship. Ito kasi ang ginagawa ni Paul sa mga taga-Corinthians. So, ni-restore niya. Kasi marami po siyang accusers. Sa atin, hindi nawawala ang accusers, di ba? Katulad kanina si Brother Roger, meron na siyang accusers kanina. Ganun na ganun po ang church dati. So ngayon, sa verse 1, makikita natin, ito ang pangatlong pagdalaw ko sa inyo. Sinasabi sa kasulatan, ang anumang kaso ng isa laban sa kapwa ay dapat patotohanan ng 2 o 3 saksi. Verse 2, ngayon, binabalaan ko ang mga nagkasala noon, pati na rin ang lahat na walang sinumang makakaligtas sa aking pagdidisiplina. Sinabi ko na ito noong pangalawang pagbisita ko riyan, at inuulit ko ngayon habang hindi pa ako nakakarating. Verse 3, gagawin ko ito para patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Dahil ito rin ang hinahanap ninyo sa akin. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Kung niyo pong mapapansin, actually, ito pong verse 1 to 3, ay repeating na po ito. Kung niyo pong titignan yung chapter 12, yung previous chapter 12, verse 14, ito na yung sinabi niya na po yan dyan. Na siya ay pangatlong pagdalaw. Makikita niyo siya sa verse 14 ng chapter 12. So, pupunta po si Paul dito sa Corinthian for the third time to exercise his office. Ano yung office na yon? Kumbaga, as apostles and counselor on the matter, nung kaguluhan po dito sa Corinthian. So,
hindi po siya, sabi kanina, kaya nga spiritual authority. Hindi niya sinasabing pupunta dyan para magta-trial sa court. Hindi po yung ganun ang ibig sabihin. Hindi niya po ibig sabihin na magkakandak siya ng trial doon sa mga kapatiran. Hindi po. Spiritual authority. So, napakaganda po ng kanyang nais sa local church po doon sa Corinth. Gusto po ni Apostle Paul na mapatotohanan at maayos na maipakita niya ang proof of his apostleship sa pamagitan ng kaninong power? Power po ni Christ din. Na kumikilos sa pamagitan ng kanyang kahinaan. So si Paul, hindi niya sinasabing malakas siya kasi nga spiritual authority, pero sabi niya, pupunta siya, kikilos siya sa pamagitan ng pagkilos ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kahinaan. So, ang ini-emphasize po ni Paul dito ay yung need for unity of the body of church for the sake of for the sake of gospel. So, makikita rin po natin sa iba't ibang letters niya ni Paul, kung ating makikita, di ba, alam naman natin, marami tayong kino-quote sa iba't ibang letters niya na ina-address yung divisions sa church, di ba? Sinulat niya na yan sa Ephesians, sa Colossians and Galatians, di ba? Now, dito po sa ating chapter 13, ito po ay nagre-restore ng relationship. Meron po kasing broken relationship na nangyari na dito. Kumbaga, kasi nga, accusers na yung nangyayari sa kanya eh. Di ba? Maraming hindi naniniwala sa kanya na sumasa kanya ang Panginoon. Marami. Kasi marami siyang accusers. So, sabi nga, ayusin natin yan sinabi niya, hindi lang isang saksi, kundi 2 hanggang 3 saksi. So, makikita natin yan. Kumbaga, yung restoring po ng relationship dito, siyempre, si Paul dito may ginagawang scriptural way para po ayusin yung problema. So, ganito po ang niya. Tingnan nyo yung Deuteronomy 19:15. Huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Deuteronomy 19:15. Tingnan nyo, nandyan na yan. Sinabi na po sa Deuteronomy yan. Sa Matthew 18:15 naman, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. So ito yung mga ginagawa, nangyayari na to sa ating church. Nangyayari na ito. So, maganda po itong pangitain sa ating local church. Napakasarap po makitain ganito kasi tayo ay lumalago. Tayo ay dinidisenyo ng Panginoon. So, talagang pinupurify niya tayo. So pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. So, napakasarap lang isipin na sa ating local church ay ganito. Di ba? Sa Hebrew 10:28, sabi naman dito, etong nakakatakot dati. Pinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. So tayo, yung grace ang umiiral sa atin. Di ba? Napakaintindi dati. So sa 1 Timothy 5:19-20, ito pa, maganda rin tong example. Huwag mong pansinin ang paratang ng isang namumuno sa iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. 1 Timothy 5:19-20. Sabi niya, sa verse 20, at tungkol naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila, pagsabihan mo sila sa harap ng lahat ng mananampalataya para maging babala sa iba. So ngayon, itong mga nabanggit na verses po na ito ay nagpapakita po ng pagdetermine ng katotohanan. Kaya tayo, doon sa sitwasyon, di ba, pag-determine ng katotohanan, doon sa sitwasyon sa pamagitan ng mga saksi. Hindi po lang 1, 2 o 3 ang dalhin natin. So, kaya nga po, when we deal po doon sa facts ng katotohanan, yung totoong katotohanan, di ba? Ito ay mahirap talaga, mahirap na talastasan kasi wala nga nang magpapatalo sa atin eh. Minsan, ginigit natin yung sa atin. Pero like Paul, ito ang dapat natin gawin. Example, at ang malungkot pa kasi dito minsan, mas mataas nga daw po yung percentage ng disagreements dito. Tapos natatapos sa hindi pagkakaunawan, praise God at tayo ay mas malalim. 'Di ba?
Amen po ba? Mas malalim tayo kasi nakakaunawa na tayo, hindi tayo nagagalit. So, napakalaking patotoo po dito yan sa ating local church. Di ba po? Kaya si Apostle Paul, comes to them in weakness. Mahina siya. Yun ang sinasabi niya. Paul comes to them in weakness. Pero idinidiin po niya ang Word of God, what was mighty. Makapangyarihan ng Word of God. Yun pa rin niya. So, ngayon po, dahil dito sa Word of God was mighty, so ang nag-transform sa Corinthians dahil ang Corinto ay, ano ba ang kalagayan ng Corinto? 'Di ba? Sin-sick city. Ano siya? May sakit sa kasalanan ang taga-Corinthians. So tayo, wag naman sana tayong maging ganon. Amen? Amen po ba? So sa verse 3 and 4 dito, makikita natin independing naman po yung pag-value ng spiritual authority. So dito po, ano ang gustong ipahiwatig ni Paul dito? Paul also protecting the gospel. Alam po kasi ni Paul protecting the gospel. Alam po kasi ni Paul na by his spiritual authority, ito po ay nagli-lead. 'Di ba? Nagli-lead po. Just like Paul protecting the content. Tayo ba ganun tayo? Pinoprotektahan natin yung content of the gospel, 'di ba? Yes. Kasi 'di ba po, ang problem dito sa mga taga-Korinto, meron pa rin silang unbelief. 'Di ba? Kasi nga hindi sila naniniwala na hinahanapan pa nila si Paul ng proof na paano siya naging apostle, paano siya naging daluyan ni Kristo. So ngayon, ang maganda lang po dito kay Paul, kasi si Christ nga was speaking sa pamamagitan ni Paul. Pero ang maganda po dito, yung other Corinthians po, other believers, ay eyewitness po ng pagbabago ng ibang mga believers. So ngayon, meron pa rin pong nagdadala sa atin. Tayo, sa church natin, may eyewitness po sa atin. Bawat isa sa atin, merong eyewitness yan. Merong tagapagtanggol pa rin kung tutuusin. Si Paul may tagapagtanggol dito. Kasi like Paul, sa kabila po ng kahinaan ni Paul, kahinaan tulad ni Paul, yes, our Lord was crucified in weakness, di ba? Pero kaibigan kapatid, ano yung weakness na tinutukoy ni Paul dito? Sa atin, sa kahinaan natin, ano yung weakness natin? Tingin nyo po. Ang tinutukoy Paul dito na weakness ni Paul ay na-crucify si Jesus para sa atin. Pero tayo, still nabubuhay sa pamamagitan ng power of God. Amen po ba tayo doon? Nabubuhay po tayo sa power ni God? Amen. So gusto ni Paul na demonstrate ni Paul yung mighty power of God in dealing po doon sa mga nagpapatuloy sa kasalanan. Tayo, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Di ba? Hindi natin yung magawa eh. Kasi nga, yung doon sa kahinaan natin, humuhugot tayo ng lakas sa pamamagitan ni Christ. Amen po ba? Kaya yung paglilingkod ni Paul, tayo as believers, yung power po ng resurrection through Christ that operates sa bawat mananampalataya ay sa pamamagitan po ng banal at makapangyarang Espiritu. Amen? Nakita talaga ni Paul yung pagbabago ng ibang believers. So, sa atin din, dapat meron pong makitang observable pattern. Ano ba yung observable pattern? Yung paglayo natin sa old lifestyle natin. Tayo. Di ba? Kaya na nating layuan yung kasalanan, di ba po? Hindi natin magawa na makitungo sa world, sa mundo. Kasi nga tayo ay pinananahanan. Di ba po? Amen po ba? Ganito si Paul. Yung old lifestyle natin ay hindi na tayo pumapatol. Hindi na tayo patola, di ba? Sabi nga sa 1 Thessalonica 4:2, sapagkat alam naman ninyo ang mga utos ng Panginoong Hesus na ibinigay namin sa inyo. So, ibig sabihin, tayo ay we live through Bible. Namumuhay na tayo sa salita ng Panginoon. Di ba po? Sa 1 Corinthians 6:9-11, ano sabi niya dyan? 1 Corinthians 6:9-11, hindi nyo ba alam na
hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama. Huwag kayong palilinlang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong sa verse 11. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. So ibig sabihin, alam ni Paul, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at binukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng Diyos. So ngayon, sa verse 5, ito ang matindi po dito. Tingnan natin ito maigi. Suriin natin to. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tignan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Now, dito po sa verse 5 to 9, by observing of Paul's spiritual authority, wala pong duda na siya ay concerned sa ating sanctification. Paul cares to the Corinthians about our personal and corporate sanctification. Ito po pagpapabanal sa atin. Tingnan nyo yan, suriin nyo po. At dito po, ibinaling ni Paul patungkol naman sa kanyang mga accusers, dun sa mga sulungat. Kaya meron pong dalawang paraan si Paul dito. Tingnan nyo po, napakaganda ng paraan ni Paul para i-deal niya yung kanyang mga accusers. Meron po siya ditong dalawang paraan ng type of examination. Tingnan nyo Sabi niya, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Ibig sabihin po niyan, yung dalawang method po dito ni Paul na objective and subjective. Pag sinabi po kasing objective, ito ay based sa facts or evidence. Evidence, ano ba yung evidence na yon? Di ba? Kung kayo ay nasa faith, kaya itong tanong ni Paul sa atin, are you in faith? So yon, subjective ay objective yon. Ibig sabihin nun, ikaw ba ay totoong kabilang sa family of faith? Tayo, ngayon, suriin natin sarili. Ganyan siya magtanong sa mga Corinthians accusers doon sa Corinth. Now, ngayon, doon sa Galatians 6:10, tingnan nyo, sabi niya, sa objective point ni Paul. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa Acts 14:22 sabi niya, pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Ito yung objective. Sa subjective naman, pag sinabi pong subjective, ay based po sa ating personal opinions, beliefs, or feelings. Kaya nga ang tanong ni Paul dito, is Jesus Christ really in you? Subjective yan Is Jesus, totoo bang si Kristo ay nasa iyo, nasa iyong buhay? Di ba? Ito pa, sabi niya, ito pa, kasi nga, kung nasa iyo si Kristo, ito na po yun. Kaya mong ibahagi ang personal encounter mo kay Jesus. Amen? Kaya ba natin yung gawin? Di ba? Kayang-kaya natin. Kasi nga, namumuhay na tayo kay Kristo. So ngayon, sa Romans 8:10 sabi na, si Paul din ang sumulat nito. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, namatay man ng katawan niyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matawid ng Diyos. Amen? So sa Galatians 2:20, ito, madalas mong i-quote, nabatay na akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Pinamumuhay ko, ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. So napakatindi ng ni Paul dito sa accusers. Kung tutusin, kung ating susuriin maigi, sabi pa niya sa Colossus 1:27, nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano
plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya po, sa bawat isa sa atin, we need to examine ourselves. Amen po ba? Atin po bang ini-scrutinize, sinusuri pa natin ang sarili natin? Yun. Like Brother Roger kanina. Hindi ko na siya papatulan. Sabi niya, parang sinuri niya yung sarili niya doon. Talagang nakikipaglaban siya. Ayan yun. Examine of faith. Yun po yun. Ganon si Paul. Kaya nga kaibigan kapatid, ito pong ating tatanda na, yung self-checking natin dito, yung self-checking self-checking natin, kasi the moment na we trust Christ, alam natin na yung authority of the Bible, that we are born again. Amen po ba tayo doon? Kasi nga, yung authority na po ng Bible, doon tayo nakasalala yung faith natin sa Bible, di ba po? So, as times goes on, di ba? Habang nagpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya, makikita na lang po natin makikita sa atin yung sarili natin, yung evidence. Dito sa tanong ni Paul, yung evidence, ano yan? Ano yung mga evidence na dapat makita sa atin? Kung talagang pag sinusuri natin yung sarili natin, makikita natin yung new life. Makikita natin yung new love for holiness. Makikita natin yung hatred natin sa kasalanan. Amen po ba? Makikita rin natin, meron na tayong practical na kaalaman sa righteousness, dun sa kabutihan. Higit sa lahat, makikita na natin yung sarili natin na sumusunod tayo sa Panginoon. And ultimately, you separate yourself to the Word. Yan yung pag-scrutinize natin dito. Kaya, tignan nyo yung verse 5 na yan, napakatinding tanong yan. Sana, magrema yan dito sa ating puso. Kasi, yan po ang tanong ni Paul sa mga accusers. Pag accusers kang Christian, yan po ang mangyayari sa atin. Di ba po? Huwag tayong palahusga. Kasi yung kanyang si Paul dito, marami siyang accusers. Nagiging palahusga po kasi. Yung opinion pala, pero hindi, May mga opinion, pero meron na siyang hidden, yes. Opo. pasyanan niya. So, yung opinion niya. Yun po. Sa verse 6, sabi niya, umaasa akong makikita ninyo na tunay kaming mga apostol ni Kristo. Sa verse 6 po na ito, nais lang po ni Paul na sabihin na if yung mga taga-Corinthians na ito ay sinasama nilang sila ay genuinely saved. Tayo ba? Ganun na ba ang turing natin sa ating sarili? Genuinely saved na po ba tayo? Ligtas na ba tayo? Di pa po? Dapat po, like Apostle Paul, gayahin natin sa Apostle Paul na genuine, tunay. Di ba? At hindi po disqualified. Ayon ni Paul, tayo po ba? Kapag hinatulan na tayo, sa judgment day na tayo, mahirap ma-disqualified. Kasi pag accuser ka, itong pupuntahan natin, madi-disqualified tayo. Sa verse 7, dito po, kung atin din po susuriin, yung nais ni Paul na ipabatid na dapat yung mga taga-Corinthians believers ay masunurin. Yung iba po, marami ring masunurin po kasi. Tayo, masunurin po ba tayo? Masunurin po tayo. I-claim po natin yan kasi pag di mo i-claim, hindi ka kikilos eh. Diba? Diba? Kasi mahirap po. Kasi nga, alam niyo po dito, kaya sabi ni Paul dito, ang isa pang makikita natin dito kay Apostle Paul, kasi dahil siya ay masunurin, makikita sa kanya yung unselfishness. Hindi po siya makasarili. Laging iba yung iniisip. Laging sa kapakanan ng iba ang iniisip. Pag ganun po tayo, ang sarap isipin na namumuhay tayo. Is Christ is really in you? Masasagot natin dito pag hindi po tayo unselfishness like Paul. Diba? Kasi po, tingnan nyo yung sa verse 7, kasi tingnan nyo, in his prayer life po, napakasarap lang po na yung kanyang kaisipan. Diba? Sabi niya, ipinapanalangin namin sa Diyos na hindi kayo gagawa ng kahit anumang masama.
So si Paul, yung prayer life niya po, napakasarap lang po kasing tignan, gayahin, at sundan yung kanyang yapak. Kasi alam niyo yung kaisipan niyang ito, they always think others constantly. Di ba? Hindi po niya, hindi niya, ang kanyang iniisip lagi ay yung good for the others. Yung kabutihan ng iba, hindi yung kanyang recognition. Ganun po ba tayo? Yung recognition natin ang tinitingnan natin lagi pag nakakagawa tayo ng paalamong para sa Diyos? Huwag pong ganun. Di ba po? Isipin natin, gumawa na tayo, tingin mo, parang inilift up mo yung sarili mo dahil nakagawa ka ng para sa Panginoon. Hindi po. Hindi natin dapat ganun ang ating isipin. Kasi, like Paul po, hindi siya nag-iisip ng kanyang self-recognition. Amen po ba? So ngayon, napakasarap lang po isipin talaga, gayahin ang buhay ni Paul. Sa verse 8 po, habang tayo ay pinapabanal, dapat makita natin yung great truth. Ano yung katotohanan na to? Ano yung truth na ito, kaibigan, kapatid? Tandaan natin ha, ito po, kaibigan, kapatid. Ano yung truth na tinutukoy dito? Yung katotohanan, di ba? Kailanman ay hindi kami gagawa ng labag sa katotohanan, kundi ay naayon lamang sa katotohanan. Puro katotohanan to. Kaya, sabi nga, anong truth ito, kaibigan? Sabi nga, kapatid, tandaan natin, you can do anything against the truth. Yung truth po na yan ay sa Bible. Kaya sa ating bilang mananampalataya, don't worry po sa mga false teachers. Ang isipin lang natin sa false accusers. Don't worry doon sa mga nagdi-disagree sa atin. Don't worry doon sa mga nag-aakusa sa atin, nang lilibak sa atin. Kasi hindi natin trabaho yan. Ang trabaho natin, ang gagawin natin, bilang mananampalataya, those who disagreeing about the Word of God, ito kasi, wala pong magagawa sa totoong katotohanan. Amen po ba? Wala pong magagawa. As tayo as Christians, ay ang nararapat po natin gawin ay we should declare the Word of God and not spend yung ating time and effort doon sa mga doon sa mga umaano sa atin, nag-a-accuse. Hindi natin kailangan i-depende. Huwag nating salungatin kasi po God does not ask to depend it yung sarili natin. Kala natin mapapabuti tayo kung dinedepende natin yung sarili natin. Hindi. Sabi niya, God does not ask to depend it because He asks to declare it sa buhay natin. Amen po ba? Amen? So ngayon, lapit na po tayo. Sa verse 9, nagagalak kami dahil sa aming pagpapakumbaba ay naging matatag kayo sa inyong pananampalataya at ipinapanalangin namin na walang makikitang kapintasan sa inyo. So ngayon po, dito sa verse 9, nais naman po ni Paul na sabihin ay di man natin palagi naiisip yung perfection. Di ba? Tayo perfect. Walang perfect sa atin. Pero si Jesus ang perfect. Di ba? Di man natin palagi naiisip yung perfection, pero ang gusto po niyang makita ay yung maturity. Amen? Yes, hindi tayo perfect. Pero lumalago pa tayo. Yung pagiging mature pa natin sa salita ng Panginoon ay lumalago, nagiging made perfect ba? Umuusbong po ba? 'Di ba? Ito yung gusto niyang sabihin dito. Gusto niyang kunin dito kasi nga doon sa ating pagiging humility, kasi ang wish ni Paul sa kanila, sa mga taga-Corinthian ay they grow in grace and the knowledge of God through Jesus Christ. Gusto niya lumago tayo doon sa grasya ng Panginoon para sa iba. Ito po yung kanyang gustong iano dito. And Paul wished to them to be a mature Christians. Mature na po ba tayo? Mahirap pagsabihin, pero gawin natin yung best natin para sa Panginoon. As we tumatanda tayo bilang mananampalataya, ito ang gusto ni Paul doon sa bilin niya sa taga-Corinto. To be
a mature Christian. Sa ating mga Christian naman today, di ba po, naririnig natin, nagiging expression na rin natin, di ba? Ang tanong nga, why don't you grow up? Hey, grow up. Di ba? Ganyan ang tanong natin. Minsan, kala natin expression na yon, hindi eh. Grow up in the knowledge of God. Amen? At itong tanong na ito, ang nais ni Paul din sabihin sa atin na yung mananampalataya sa Corinth, grow up talaga in Christ. Lumalago po ba tayo? So verse 10, dito naman po, ang sabi niya dito, nagagalak siya na siya ay nakakasulat muli sa mga Corinthian sa muling pagkakataon. Kasi po si Paul ay sumusulat sa kanila sa purpose na for building them up, hindi para sirain. Kaya nga sabi niya dito, with spiritual authority. Kumbaga, sumulat siya dito para sila ay pagkaisahin, para sila ay tipunin, kumbaga ayusin, hindi para upang sirain ang church. Amen? So yun, sabi ni Bishop, buklo rin. So ngayon, sabi nga, paulit-ulit ni Paul dito na sinasabi kanina, yung prayer life niya. Tayo po ba ganon? Kasi nga dito, may sinabi po dito, ang prayer daw po ay, prayer is the refreshing water of sanctification. Yung pagpapabanal natin sa ating mga buhay, ay nakukuha po natin sa ating palagiang pananalangin. And sabi nga po, yung prayer daw po ay the air we breathe in our Christian walk. Kaya kung mapanalinginin ka, na talagang tayo, ito ay parang hininga na natin para tayo ay makalakad sa buhay Kristiyano. So sa verse 11 to 14 na po, konti na lang po ito. So ngayon, so ito po, final greetings niya na po ito. Final, kumbaga, pagbati niya na po ito. Kasi ito na po, yung pagbati ni Paul, Apostle Paul, which is palagi niya namang ginagawa, di ba? Sa halos sa kanyang lahat ng letters, ay meron siyang pagbati sa mga huling verses. Lalo na pagpatapos na yung kanyang sulat sa last chapter. So ngayon, sa huling pananalita po ni Paul dito, na sa pamamagitan po ng kanyang spiritual authority, Paul values the ultimate continuation ng church. Binavalue niya lagi yung ano ba ang church dito na tinutukoy? Tayo yun tao. Di ba po? Hindi naman po yung iglesia mismo na literal na building. Di ba po? Ang tinutukoy po ni Paul dito, yung continuation po ng church. Tayo yun. As body of Christ, unity of Christ, through Christ, ay ito po yun, tayo yun. Ganito siya. So, ang iglesia po ay hindi perfect, di ba? But Jesus is. Amen po ba? Hindi perfect ang church, pero si Jesus ay perfect. And si Jesus ay for the church din. Amen po ba? Wala po tayong ibang pinaglilingkuran. Kaya nga sabi niya, Jesus is for the church. Sa atin, buhay din po natin yun. Kaya sa bawat pagtitipon po natin, nalulugod po tayo kasi nauunawaan natin yung value. Nauunawaan natin yung kilos ng Diyos that we grow us in holiness. Lumalago tayo sa pagiging papabanal. Hindi tayo pasama Sinless po tayo. As Christian, magiging sinless po tayo. Nagbabawas po tayo ng kasalanan natin. Amen? So, si Paul dito, confident po tayo na ang makapangyarang banal na Espiritu ay may ginagawa sa ating mga believer. Amen po ba? Amen. May ginagawa po ang banal na Espiritu. Maniwala po tayo. Talagang may gagawin ang Panginoon sa atin, sa church natin. May ginagawa po, makapangyarihang banal na Espiritu. So hindi po tayo, di ba? Ito ngayon sa ating believers, sa ating walk, Christian walk, itong mahirap kasi minsan sa atin. Nagiging mahihain pa ba tayo? Pag may conviction na nagaganap sa buhay natin? Ano ba yung mga conviction na yan? Kasi kapag alimbawa, ito conviction ang pinag-uusapan dito. Pag conviction po kasi, ito yung mga hidden sin natin Nadidil na ba natin ito? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Kaya na ba nating i-deal? Di ba? So, nag-i-stand na tayo.
kaya na natin mag-stand, ipagmalaki ang Diyos sa buhay natin. Dahil dun sa conviction na yan, nakakatayo tayo. Taas noo tayo kasi nasa atin si Kristo. Ano man yung imperfection natin, ito yan imperfection sa buhay natin, kaya nating tumayo dahil dun sa ating pananampalataya. Amen po ba? Napakabigat po na itong mga ni Paul dito, nabilin niya, kasi sabi niya, si Paul dito sa Corinthians, kasi po, Paul always seek peace. Hindi niya po tayo pro-fighting. Amen? Hindi na po tayo pro-quarreling. Hindi na tayo naghanap ng away. Tulad ni Brother Roger, nakakatuwa, napatotoo yun kanina. Ayaw niya maghanap ng away. Iwas na lang ako. Mag-make up ka. Oo. Di ba? So, gaya po ng ating practice today on our local church, sa ating LPCC Church, proud po tayo, di ba? Amen? Nakikipag-fellowship tayo sa iba't ibang church. Merong basketball team, merong doon sa Jesus Reigns, iba't ibang church na natin. Meron doon sa Norsagaray Church. So ngayon, itong fellowship na ito, like Paul, ayaw niya maging alone tayo. Kasi mahirap po yung mag-isang church lang. Kailangan nakikipag-fellowship tayo sa ibang churches. So ito, practice na po natin ito sa ating church. Kaya napaka-lusog ng ating iglesia. Amen po ba? So gaya po ng ating bilin po ni Paul dito. Finally po, Paul prays sa bawat isang namumuno po sa iglesia. Sa taga-Korinto, magpatuloy po tayo na lumago patungo sa wangis ni Kristo. Amen. So yun po. Yun lang po ang bilin ni Paul dito sa atin. So sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magpatuloy tayo sa wangis ni Kristo. Salamat. Amen po. So, sino yung gusto magbigay ng kanilang pagkaunawa? Before tayo mag